Yes, magandang araw sa inyo lahat. Well, once again, welcome po. It's Monday. At syempre, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa ngalan ng programang Mad is in the Air. Sa ngalan po ni Mr. Mad, of course, narito po ang ating mga kaagapay na babati po sa inyo. Of course, pabatiin muna natin ating partner, Miss Ann de la Cruz. Hello, good morning sa inyong lahat. Sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, eto kami ang Mad. Mad is in the air. Eto na po, makinig kayo. And of course, narito po ang napakagwapo, napakabait, at syempre siya po ang advocate ng anti-political dynasty. And this is Mad. And of course, siya po ay Bachelor of Science in Civil Engineering. Nako, napakagaling ho. From Northwestern University in Lawag City, 1983. Of course, graduated with honors. At syempre, siya rin po ay, of course, graduate ng Bachelor of Laws. Wow. From MLQU, Manila. Master degree in Business Administration mula sa Philippine School of Business Administration, Manila. Philippine Christian University, Center for Graduate Studies in Business and Management, Dasmariñas Campus, last March 2003. Of course, graduated with feasibility study. Napakagaling. And of course, mga kaibigan, siya rin po ay isang doctorate degree in Development Administration or PhD, DA, Philippine Christian University, Center for Graduate Studies in Business and Management, Dasmariñas Campus. And of course, outstanding graduate 1983 in Northwestern University, Lawag City, last March 1983. The most outstanding leader, yan, student leader of Ilocos Norte, 1983. And not only that, National Labor Leader and co-founder of Casino Labor Association, participant of the 1986 EDSA People Power Revolution, and the participant of August 26, 2013 Million March to Luneta. Okay, let's all welcome Mr. Delmar T. Taclibon, our speaker for MAD today. Sa ngalan po na ating Mr. MAD. Hello, magandang araw sa iyo, Mr. Del Taclibon. Magandang araw po sa ating lahat, sa buong kapuluan. Nandito po ako bilang kahalili ni Mr. MAD, and here we are again, MAD on the air. At syempre, binabati natin yung mga kaagapay natin, no? Alam nyo, nandyan po si Miss Madonna Taclibon, isa pong FCDC Family Care, yan, ng Bacoor City. And of course, nandyan din si Mike, ang ating kaagapay sa production. Nandyan din, no? Ang, of course, gwapong-gwapong, bagong kaibigan, bagong kakilala. Alam nyo, pag mga ganitong mga, mga malapit sa Diyos, hindi ho natin pwedeng kalimutan si Mr. Adrian Joaquin Balbuena. At binabati natin, ayan, of course, ang ating author ng Percepts of Wisdom, Bishop Tony Mario Gay. At si Bishop Ricardo Shio. Parang hitik na hitik tayo sa blessing, Miss Ann. Oo nga. Grabe na to. Just our second, telecast? Second What do you call week. this, telecast? This is our second week, of course, Yeah. ng MAD. At syempre, I'm Miss J. I'm Miss Ann. Okay, balik tayo kay Sir Del. Sir Del, ano ba itong MAD? Paliwanag na natin sa ating mga kababayan kasi una-una, maganda ang advokasya ninyo at sinasabing ito ay nasa batas na. Okay. Ang MAD po ay isang advokasya para matigil na yung mga pagsalin-salin ng mga politiko ng kanilang lakas at pwersa sa kanilang mga kamag-anak. At ang pundasyon po ng advokasiyang ito ay yung 1987 Constitution mismo. In the 1987 Constitution,
it states in Article 2, Section 26, the state shall guarantee equal access to opportunities for public office and prohibit political dynasties as may be defined by law. Recently, last month, the group of the Makabayan representatives in Congress has already passed an enabling law. Ang kailangan natin po ay sana po ang buong sambayanan at buong kapuluan ay suportahan ang pagpasa nito upang maibsan na ang pagkasadlak sa dusa ang ating mga kababayang Pilipino. At syempre mga kaibigan, ayon sa Section 26 Article 2 ng Philippine Constitution, Republic Act 6735 ng Saligang Batas. Ito daw po ay tulong-tulong isulong. Ito ho ang solusyon sa kahirapan, pagbuwag sa korupsyon, pantay-pantay na katarungan. At syempre mga kaibigan, si Mr. Mad po ay nasa Singapore at antabayanan nyo, next week, babalik po siya para ho sa advokasiyang ito. Alam nyo, ang nais lang po ng grupo, isa lang kada angkan para sa bayan. Yan po ang kanilang ipinaglalaban. Okay, Mr. Del? Susugan ko po yung aking sinabi kanina. Meron na pong definisyon ang Korte Suprema tungkol sa political dynasty. Justice Antonio Carpio, in a ruling in 2011, defined the term political dynasty in the case Navarro versus Ermita, GR number 160050, promulgated on the 12th of April 2013. It defines political dynasty as a phenomenon that concentrates political power and political resources within the control of few families whose members alternately hold elective office deeply splitting terms. Meaning po, pagka matapos na po yung term ng mga kaanak, isasalin po na parang mana. Ipinapamana po ang kapangyarihan at resources. So ito po ay, ang political dynasty po sa Pilipinas ay dito nag-uugat. Yung sakbal ng pera at yaman. Dito po nag-uugat yung mga PIDAP, yung DAP. So this is the precise reason why in August 26, 2012, doon ko po nakilala si Mr. Mad. At kami po hinikayat niya sa kanyang grupo, yung August 26 People's Coalition na mas sumama sa kanila. And one of the advocacies is to get rid of pork barrel system. And then po nag-evolve na po na sumama na kami sa MAD para mag-concentrate po kami sa pakikibagat upang buwagin ang mga centuries-old political dynasties in the Philippines. At syempre, pinapaliwanag lang po ng grupo ng MAD ang diwa at pinag-uutos ng Saligang Batas. Alam nyo, para sa kaalaman ng iba, no, yung mga hindi nakakaalam, ang Section 26 po pala is the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Sir Del, may tanong yata si Miss Ann. Yes, Miss Ann? Okay lang bang magpa-phone in tayo para kung may mga gusto Yes. silang tanungin? Yes, ma'am. Yeah. Oh. Gusto silang tanungin and kung ano pa yung gusto nilang idagdag, let's welcome them. Oh. By the way, ang telephone number po namin is 631-2647, 631-2646. Tawag na! Okay, kailangan maipaliwanag ni Sir Del, no,
nais ng ating konstitusyon. Ano ba yung mga nais ng konstitusyon natin? Kasi kailangan nating malaman yan para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ang ninanais po ng ating saligan batas, yung tinatawag po na fundamental law of the land, yun po ang pinakapundasyon ng ating pamayanan. Nais po nitong palawakin ang mga lingkod bayan. Bigyan ng mas malawak na pagpipili ang mga kandidato at maging pantas ang eleksyon. Sa mayaman o mahirap man. So, wala pong distinction. Sa kasalukuyan pong nangyayari, yung mga mayaman lang po, mga may kapangyarihan at may dynastiya ang umiibabaw sa mga eleksyon. At ito po'y iwasan ang pamamayanin ng iilang tao at pamilya lamang o ang tinatawag na political dynasties. At hindi lang yan, no, sa mga naisong tumawag kasi narito po ang mga bumubuo ng MAD. Yan po ang Movement Against Dynasties. Ang gusto lang po ng mga kababayan natin, nais ng ating konstitusyon na palawakin ang mga lingkod bayan. Siyempre, kanina binanggit niya. At alam nyo, Sir Del, no, kayo ay isang professional na tao. Marami kayong pinagdaanan. Mukhang isa kayo sa gusto na magkaroon naman tayo ng maayos na politiko. Ibig sabihin maayos na leader ng bansa. Parang yun ang gusto mo mangyari. Di ba? Of course, Juby, dahil ang political dynasty. Miss J po. Miss J, my apologies. Ang political dynasties, hindi ho naghuhubog ng mga magagaling na mga mamumuno sa ating bansa. Bagkus ito'y humuhubog sa mga politikong abusuhin ang sambayanan. Tulad po ng mga nangyayari ngayon. Ano ba ang sanhi ng devastation of our tropical forest? Ang mga mina, pagmimina. Sino pa ang nagmomonopolya niyan? Ang nagmomonopolya po niyan, mga political dynasties. Dahil meron po silang senator, congressman, mayor, governor, up to the barangay captain. So, yung pag-aabuso po, wala pong nagsasawata sa mga yan. Well, ang hangad lang po ng grupo, sang-ayon sa kanila, ay magkaroon tayo ng isang representante kada angkan, di ba? Yes. Parang kailangan kasi natin, Miss Anne, yung leader natin, hindi nagagaling sa isang pamilya lamang. Tama. Halimbawa, kung meron ng congresswoman o congressman sa isang pamilya, pagdating naman sa senador, sa ibang pamilya naman, ito'y isang pagkakataon, mga kaibigan, na magbibigay ng pagkakataon sa lahat ng mga leader na gustong tumayo para lahat na pagbibigyan at walang iisang angkan lamang ang mamumuno. Ang yumayaman. Well, alam mo Miss Anne, hindi naman, tingin ko naman itong mga leader natin, lahat naman naghahangad silang tumulong, mamuno, di ba? Hindi naman pagyaman kasi mayaman na sila eh. Dagdag yaman. Pero ang nakikita ko, sabi nga ni Sir Del, sabi ni Mr. Mad, ang gusto lang naman nila, wala tayong tinutukoy ng mga kung sino mang kandidato dito. Ang gusto lang natin ay pukawin ang kamalayan ng ating mga kababayan. Yes. Kasi parang hindi na tayo nag-iisip minsan kung sino ba yung dapat natin iluklok. Parang nangyayari, grabe na yata to, si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si lola, si lolo. Isang angkan sa isang bayan, which is parang hindi na raw yata maganda. Tama. Kaya yung ginagawa natin ngayon, pinipilit nating impart sa ating mga kababayan na hindi dapat ganon. Kasi tayo din ang boboto eh. So, dapat mamili tayo. Oo, pero alam mo, Miss Anne, hindi natin pwede silang pilitin. Yes, of Tayo course. naman ay nagbibigay lang ng aral sa mga kababayan natin para matuto sila, malaman nila ang tama at mali. Kasi pag naiboto na yan at nailuklok na, walang dapat sisihin dyan kundi tayo. Yes. Tayong bayan. Kasi tayo naman ang namumuno eh. Tayo ang
pumipili sa kanila. Tama. Ayan. Palagay ko si Adrian, hindi na gusto niya eh. Gusto niya na lahat may karapatang maluklok. Ibig sabihin, lahat pwede. Hindi yung kung sino lang yung maraming kamag-anak. Hindi kung sino lang yung may kilala. Yun yung gusto naman At niya. saka kasi kuminsan yung may resources, yun ang nananalo. Kaya wala tayong karapatan. Okay, Sir Del. Relax ka lang, Sir Del. Sige po. Alam nyo, greenhorn pa ako dito. Yun. Sana dito ako ma-discover. Oh. I can be a hard-hitting commentator. Oh, Yun pwede. Hindi, pwede ka naman eh. Actually, ang hangad mo ay para sa kabutihan ng lahat naman. Kasi ito yung sinasabing grupo ng hindi makasarili. Alam mo, pag makasarili ka, gusto mo kayo lang eh. Kayo-kayo lang. Pag hindi ka makasarili, gusto mo lahat may pagpapala. Yes. Lahat may biyaya. Alam mo, ito yung mga grupong takot sa Panginoon. Kasi, ibig sabihin, hindi takot na gumawa ng kabutihan, kundi takot na gumawa ng masama. Actually, Miss J, Miss Mel, kung And minsan po. sinasabi natin pagod na ako. Yun. Pero kailangan nating tumindig para labanan ang mga katiwalayaan at ang mga ills ng ating sosyedad. Tulad po ng mga political dynasties. Ito po ay namayagpag sa 100 taon. 100 taon din po na nag-abuso sila. Yun. At buti po meron yung 1987 Constitution na nakalagay po na ipinagbabawal ang political dynasty. And after 27 years, may naghain po ng bill yan. Yung binanggit kanina ni Miss J. Miss J. At meron na pong pumipick up na po yung popularidad ng anti-political dynasty advocates through our allies in Congress at mga alay natin din, mga NGOs, affiliated organizations, sila po ay sumama na rin sa atin upang labanan ang sanhi ng ating kahirapan. Yan po ang political dynasties. Okay, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, kayo po ay nakikinig dito sa programang Mad is in the Air. At syempre, live po sila 11 to 12 noon sa ngalan ni Mr. Mad himself. At syempre, kaagapay po niya ang kanyang mga kaibigan at kasangga. Right here at DWBL 1242 kHz. At syempre, Mike, ibigay mo ang ating Social of media. course, yung ating mga social media dyan. Kailangan natin. Okay mga kaibigan, para ho sa mga kagapay natin, i-hashtag lang po ninyo ang Mad Radio PH. Hashtag Mad is in the air. At pwede po kayong mag-email sa inyong mga katanungan sa madradioph@gmail.com. Ang FB account po ay Mad Radio PH. Ang fan page po ay Mad is in the air. At ang Twitter account is Mad Radio PH. Yan po ay mula sa kaagapay nating si Mike at si JR Sulweta. Okay mga kaibigan, ako, alam nyo ho, napakabilis ng oras. Meron na ho tayong 18 minuto. Ayan, 18 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali. At ito pa rin po si Miss J, ang kaagapay po ng kanilang production. Okay, Miss Ann, baka may mga tanong ka. Alam mo, Miss Ann, alam ko sa barangay mo, sa barangay Damayan, sa damakmak na mga butante ang naroroon, di ba? Grabe, yes. Oo. Ang atin lang naman, hindi tayo namemersonal. Wala tayong pakialam dun sa mga iboboto nila. At wala rin tayong alam sa mga gusto nilang iboto. Ang importante lang, tayong mga butante, kailangan nag-iisip tayo ng mga tamang tao na iboboto natin. Right. Enough na sa isang angkan ang isang representante. Enough na, dapat ganon. Halimbawa, yung pamilya ni Miss Ann, may gustong kumandidato sa lugar mo, barangay chairman naman. Kung barangay chairman na ang isa sa pamilya mo, up to the 2nd degree, hindi ka na muna kakandidato. Dapat. Sa susunod ka na lang, pagbigyan mo Yes. muna yung si kuya, si ate, si nanay. Ang point lang natin dito mga kaibigan, ang hirap kasi kapag wala nang kaagapay yung pamilya ninyo sa bahay. Lahat kayo nasa politika na, lahat kayo nanunungkulan.
Paano na yung bahay niyo? Wala na tao. And yun na nga, Miss J, no? Oh. Ang dapat natin talagang gawin ma-impart natin tong ating advokasya. Kasi hindi lahat naiintindihan ito. And if we are given the chance na ma-educate natin ang iba dyan, kaya nga tayo nag-e-ere, no? Para maintindihan nila talaga kung ano ang movement against dynasties. Hindi dapat talagang lahat kayo sa pamilya ay nandoon. Pero kapag nangyari po yan, walang ibang sisisihin naman dyan, kundi tayo rin. Tayo boboto. Kasi, alam mo, minsan, hindi rin natin masisisi yung mga pamilyang kumakandidato. Dahil kumakandidato sila, dahil gusto rin ng ibang tao kasi. 'Di ba? May nagtutulak sa kanila, tatay, tumakbo ka. Marami kang supporter. Nanay, tumakbo ka rin. Marami. Ay, ngayon, na nangyari, lahat sila nanalo, hindi nila kasalanan yung palagay ko naman. Kasi, ang Pilipino nga ang dapat na responsible sa pagboto. Yun naman, Sir Del. Ang akin lang naman, Sir Del, no? Parang ang tingin ko naman, ang i-educate siguro natin, yung mga tao na maging responsable sila. Dapat alam nila itong batas na inyong ipinaglalaban. Ito, hindi tayo pwede magsalita kung wala sa batas kasi membro tayo ng KBP. Okay, Sir Del. Sige po. Actually po, ginagawa na ng MAD yan. Nagkakaroon po kami ng mga caravan, nagkakaroon po kami ng mga teachings, forums, sa mga bayan-bayan tulad ng La Union, Ilocos, Cordillera po, at dito rin sa Katagalugan, at nakarating na rin po kami sa bandang South Visayas. Isipin ho ninyo, ang grupo ng MAD, ang Movement Against Dynasties, ay hindi po pinapatakbo ng kahit sinong politiko? At sila po ay hindi rin binabayaran ng kahit na sinong politiko? Sila po'y gumagastos sa sarili nilang bulsa para po sa kapakanan ng ating bansa. Dahil una-una, kung gusto nating umasenso ang bayan natin, dapat lahat tayo ay responsable. Ang MAD po ay ang Movement Against Dynasty is a non-sectarian, non-partisan, non-government, and purely voluntary organization. So, basta against lang tayo sa political dynasty. Ayan. Parang masyado seryoso sa mga kasama ko. Hindi ako sanay ng ganyan. Alam mo, Miss J, ako, virgin pa ako dito eh. Kaya naman pala. Pero alam mo, natutuwa kay Mrs. no? Yung Mrs. ni Sir Del, talagang very supportive. Nakikita natin yung kanyang actuation. Actually, kanina kala ko artistic, ganda-ganda, di ba? O, di ba? If I may, Miss J, alam mo, ngayon supportive na Mrs. ko. Pero dati, yung mga damit ko, nasa kalsada na pag umuwi ako. Kasi Because naman, naiintindihan na niya oo, ngayon. kasi naman Sir Del, mukhang hindi mo pinapaliwanag. Saan ka ba napupunta? Bakit ka ba inuumaga? Bakit ka, di ba, usually kasi pag mga ganito NGOs, no? Alam niyo mga kaibigan, ako nga, hindi nga ako NGOs, minsan inuumaga ako sa daan Hindi pala maiwasan na minsan may mga activities kayo, may mga importante kayong pag-usapan. Ang nangyayari pa, yung mga nag-uopisina, hinihintay natin, kagaya ni Sir Adrian, hihintayin pa niya yung mga bishop niya na matapos yung kanilang di ba? Yung activities. Hihintayin muna nila. Natural po, talagang gagabihin ka nga. Buti na lang, pag may sabit, mahirap. Alam niyo, Miss Mel, Miss J, kung minsan na, Nag-correct you, Ann po. Miss Miss Ann. kung minsan pinagseselosan yung si Mr. Mad eh. Oh, Pero pag makita mo si Mr. Mad, macho. Oo. gwapo, tisoy. Ang Ayun. tindig pa lang. Paano ba namang hindi pagseselosan si Mr. Mad? Ito, paliwanag ko sa inyo. Kasi naman, kinuha niya na lahat ng oras niyo. Actually po, yan Lagot ako, lagot. may, Anna and Miss J. Alam nyo, yun ang tinatawag na passion. Yan. Nararamdaman mo yung ginagawa mo na in return, you don't expect reciprocation. Walang kapalit. Just for the sake of reforming this country in a way through yung pagbuwag ng
mga political dynasty na sa mga studies like UP Mhm. and other prominent schools, nakita nila doon sa study nila na ito ang sanhi ng dalamhati Mhm. ng sambayanang Pilipinas. Ayun. Yes. You know, I believe hindi lang reforming. This is one way of healing our country. Di ba? If you start with this, so on and so forth, may hili. Alam mo, napansin ko lang, no, parang itong grupo ng MAD, napaka-peaceful ng dating. Alam mo, yung peaceful, maka-Diyos na, yung kasama nila yung mga mga iba't ibang sektor ng relihiyon, pero gusto nila maparaan, maayos, systematic, no? At dito ko nakita, no, sa aking obserbasyon, alam niyo naman tayo, lagi lang tayo nag-observe, no? At nakikita natin, ito yung tamang ginagawa dapat ng sambayanan. Kapag may gusto kayong ipahayag, no? Maaaring ang ating Pangulo, di ba? Ang Pangulo natin, nakikinig naman yan. Susugan ko lang yung sinabi ni Miss Anna. Sige po. Yung pagbuwag ng political dynasties ay some kind of a healing. Mahihil po yung mga pamilya. Yes. Dahil po, alam nila na ito, ibigay naman natin ang puder sa kina ganitong pamilya. At mawawala po yung too much crave for wealth and power. Yung tinatawag na apathy, greed, and over-consumptive lifestyle. Yun po Kaya po, yung mga political dynasty yan, they have been used to it for the past 100 years. Yun na po ang nakagista nila. It is already ingrained in their veins. Kaya po, yun po ang ibig buwagin ng political dynasty, yung MAD. Uy, merong nagpapabati. Good AM, Belated Happy New Year. Long time no hear. Nakikinig ako today. Mad. Take care always. Oh. Mad 15. Sino yun? Meron tayong mga grupo. Ayan, salamat naman sa mga mad natin. Mad friends. Okay? Siyempre mga kaibigan, they are now listening. Steve Dino, Juanito B. Donna Jr., Lucia Fabia Tixon, PhD, of course si Ma'am Luchi. Hello, at si Lilibet Ligiden, Kuya Julie, Dino Manrique, Rusty Deliso, si Luke, Attorney Aaron Pedroza, Attorney Agri Guevara. Am I right? Alam nyo gutay-gutay na dumi. Talaga to si Michael. Inabutan ako ng gutay-gutay na papel. Hindi lang dakit ang yellow pad. Okay, Sir Del, relax ka lang. Alam ko, medyo naninibago ka lang. Pero Sir Del, napakaganda. Napakalaking hamon nito. Sabi nga, kailangang magsama-sama ang mga naniniwala sa anti-dynasty law. Oo naman, kasi kung hindi ka naniniwala, aayaw ka na, di ba? Ang gusto mo lang naman natin ay upang maisabatas ang pagpigil sa mga political dynasties. Ang gusto naman, pero batas na to, di ba? Ipatupad na lang. Yung Yung enabling law. Yung bill. Oo. Okay, at maging patas ang proseso ng politika sa ating bansa. Oo naman mga kapatid, isipin ho ninyo, kung sa isang pamilya de la Cruz ay walang representante, dapat kahit isa sa kanila pumasok man lang. At ang point lang naman dito mga kaibigan, kung boboto po tayo o kung naghahangad tayo ng mga leader ng ating bansa, isipin lang po natin, basta isa lang sa kanilang pamilya. Yun lang dapat. Yun po ang sabi nila, ha? Yes, sir. Yes, ma'am. Ulitin ko Ayan ka ulit na yung naman. telephone. O nga pala. I'm sorry, Miss J. I'm really very sorry. Miss Okay. J. Okay. Yung mga gustong makijoin sa amin, ulitin ko yung telephone number namin. It's 631-2647. 631-2646. You join us now para masaya tayo and para dumami yung grupo natin, lalo yung mga naniniwala sa movement against dynasties. Yes, sir. Miss Ann, Miss J, Okay. gusto ko lang banggitin na si Mr. Mad ay isa sa mga
petitioners na naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang ideklara ng Korte Suprema ang PDAP o yung Congressional Pork Barrel para maging illegal na. So ngayon, natanggal na yung PDAP and it even encompasses the Malampaya Fund and the Presidential Social Fund. Yan po si Mr. Mad. Okay mga kaibigan, at isang munang paalala muli, you're now listening of the show of Mad is in the Air right here at station DWBL 1242 kHz. At syempre, ang ating social media network, once again, hashtag lang po, Mad Radio PH, hashtag Mad is in the Air, or email madradioph@gmail.com. Ang FB account po ay Mad Radio PH. Fan page, Mad is in the Air. At ang Twitter account po nila ay madradio.ph. Sa ngalan po yan ni Mr. Mai at ni Mr. Silueta. Okay mga kaibigan, ako alam nyo ho, napaka-exciting po ng usapin na to, lalong-lalo na si Sir Del po ang spokesperson ngayon ng MAD. Isa lang kada angkan, yan, paulit-ulit. Isa lang kada angkan para sa bayan. No political dynasties, please lang po, sabi nga po ng ilan. At sabi nga po, ito po ay MAD against dynasties. Mamamayang ayaw sa dinastiya. At ito po mga kaibigan ay ayon sa Section 26, Article 2 ng Philippine Constitution Republic Act 6735 ng Saligang Batas. Siyempre po lahat tayo mga kaibigan ay nais magtulong-tulong para isulong ang kahirapan, korupsyon at katarungan. Okay, yes Sir Del, go. Yes. Okay na. Miss J at Miss Ann, alam nyo ito pong anti-political dynasty Yes. ay taon-taon pong may nag-attempt na ipasa as enabling law sa Kongreso, pero nabinbin po ito until such time last month or a few months ago through the Makabayan block of Congress, meron na po tayong enabling law. At sana po ay bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng tuon, at bigyan natin ng konting pagmamalasakit upang ito po ay masusugan na bilang batas para matigil na po ang pamamayagpag ng mga political dynasty sa Pilipinas. So yan po yung People's Initiative. Ay, hindi po. Hindi pa. Wala po kami sa People's Initiative. Okay. Okay, at syempre mga kaibigan, nakikinig din po sa atin ang Manila members of Philippine JCS. Wow! Talaga mga big time yung mga listeners natin. Nahiya tuloy ako. Ayan, anyway, mga kaibigan, tayo po naman ay kasama lang sa production. Wala pong kinalaman sa kanilang mga sinasabi at ang ating radio network ay wala rin pong kinalaman. Pero ang advokasya po nila ay ating binibigyan daan para maintindihan ng taong bayan. Okay, at Sir Del, no, alam mo, natutuwa ako sa'yo kasi nung ikaw ba'y bago pa lang nagkolehiyo ang puso mo ba ay talagang nasa bayan? Kasi parang nararamdaman ko Talagang noon pa man, parang hindi mo pa nakikilala si Mrs. Parang yan na yung gusto mo mangyari. Opo, naging student leader ako sa Ilocos. Ayun. At the tender age, that was 1982, 1979 rather. Naging delegate ako sa 5th National Congress of College Students. Wow. At that time po Marcos time kayo. self-supporting student ako. So, ibig sabihin talagang lagi ka nag-o-observe sa takbo ng bansa natin. Lagi mo tinitingnan, tama ba tong sistema na to? Ganun lagi ang iniisip mo? Oo.
Yung pagsali ko po doon sa 5th National Congress of College Students, Mhm. doon po nahubog yung ang aking kamalayan sa pagmamalasakit sa bayan dahil eventually po naging chairman ako ng Student Assistance Committee sa Ilocos at nagsilbi po kami sa mga countryside, and one specific project that we have done is a green catchment dam Opo. in Barangay Dupitak in Piddig, Ilocos Norte. At naging labor leader din po ako nung graduate ako. And then nasama po ako sa mga organisasyon na nag-a-advocate sa ikagaganda ng kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Nako, Miss Ann, masyadong mataas yung requirements, ano? Oo nga. Ng MAD, nagulat ako. Alam niyo si Miss Ann, meron ka rin, pakilala mo naman yung grupo mo. Ikaw ay isang, at the same time, ay designer na isang catering service naman si Miss Ann. Mga floral design. Mga floral design, oh. Mga events coordinator. Kaya lang kapatid, nung marinig niya na, ba maganda yung MAD na yan, sabi niyang ganon, parang ano na siya, parang interesado rin siyang sumali. O, di ba, Sir Del? Tatanggapin mo ba yung isang floral design? Of course. So mga kaibigan, ibig lang po sabihin mga kaibigan, walang requirement sa pagiging miyembro. Ang nais lang po ng grupo ay makaagapay kayo sa tamang sistema ng ating bayan. Sila po ang mga bayaning merong prinsipyo sa buhay. Bayaning hindi ho pinapatay. Buhay na buhay. Oo, kailangan nilang mabuhay. Mabuhay para lang po itama ang mga lihis na landas ng ilan nating mga kababayan. At maaaring pati ang mga leader natin nalilihis din ng konti, pero inaayos po natin. At pinapakinggan natin ang tamang suhestyon ng bawat mamamayan. Ito po ay leadership ng mga kababayan natin, no? Gusto nilang makatulong sa bansa. Mantakin nga naman natin, Sir Del, medyo ano naman tayo, casual naman tayo kasi masyado kang masyado kang seryoso. Sir Del, parang nangyayari no, sa 'di ba sa pamilya na lang, 'di ba? Sa isang buong pamilya. Sa isang pamilya, sino ang nasusunod sa bahay ninyo? Si Mrs. ba o ikaw? Alam nyo, actually, ang Pilipino, matriarchal yan eh. Yon. Yung pamilya namin, mga pioneers sa Hawaii. So, yung mga unang pumunta doon, mga bata, nakapangasawa mga medyo may edad na, Okay. nakapangasawa ng mga bata. So, ngayon, ang mga namumuno sa Hawaii, traditionally, ay mga babae. So, ganun din ang mga pamilya ng Ilocano. Ayun. Uy, ang swerte natin ha, sis ha. Ibig sabihin, mas sinusunod nila ang kababaihan. Pero alam mo, bilib ako sa ganyang perception. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi ganito di ba? Actually, si nanay, nakipag-usap na yan kay tatay. Kung baga, ang kanyang puso ay na kay tatay, di ba? Usually ganun husband muna. Tinatanong si husband. Padre de pamilya. Oo. Okay. Actually, hindi lang pinapakita ng husband na siya yung nasusunod kasi ang laki ng respeto niya doon sa kanyang misis. Para sa nanay din, di ba yung mga nanay natin masyadong mataas ang respeto natin. Pero yung mga nanay, yung mga misis, yaan ay unang-unang nakikinig muna kay ama. Di ba? Parang yung lead by example. Ngayon si ama, since na wala na siyang time makipag-usap sa mga anak, wala na siya halos, kasi siya yung yung provider ng financial di ba? Tama ba yun? Tama ba yun, Adrian? Financial provider daw. Ayun. Kaya ang ginagawa na lang ni Mister, pakitanong na lang si Mrs. kung anong desisyon. Ganun ba yun, Mike? Actually, Miss J, yung advokasya ng MAD, yung Movement Against Dynasty or Political Dynasty, Yes. hindi binabaliwala yung Nanay. yung yung mga naging Mga miyembro. performance ng mga iba dating politiko na Oo talagang naman. Oo talaga naman na nagsilbi sila sa bayan. Yun. Pero alam nyo, in a way, tinutulungan natin sila na iwasto yung mali. Dahil nga po,
yung political dynasty. Yan din po yung pinagmumulahan ng bangayan at away ng mga magkakamag-anak. Yes. Diba merong Apo versus the Lolo? Uy, Oh my nakakalungkot yung ganun, ano? Yeah. Parang si Apo wala ng respeto kay Lolo, di True. ba? Nakakaya Samantalang sa pamilya, hindi pwedeng ganun eh, di ba? Hindi, ang masakit niyan, dahil dyan sa politikang pinasok nila, dun sila nagkasira-sira. Kaya ako, ayoko maging ayoko maging mayor, ayoko maging, kahit na ayoko. Mas masaya ako sa ganitong tahimik, nasa isang tabi lang, di ba? Hindi tayo pampolitika. Oo, hindi tayo pampolitika. Pampakyut lang kami. Anyway, pero Sir Del, natuwa ako sa'yo eh. Di natutuwa si Mrs. niyan kasi parang sinasabi mo, si Mom pala ang boss sa bahay. Sa bahay. Ayan Mama Donna, narinig mo? Hindi, si Ma'am Donna naman alam ko talagang siya, talagang malaki ang suportang binibigay niya. Ibig sabihin malaki ang pagmamahal niya kay Mister. Dapat naman ganon, di ba? Okay, kaya nga sabi ko nga sa mga irresponsableng ama o irresponsableng ina, dapat meron kayong banding. Huwag kayong nagkanya-kanya ng desisyon. Kasi kagaya ng sinasabi ko, usually sabi ni Sir Del, of course, hinihingi muna yung kanyang advice, di ba, no? Yun muna, bago siya magdesisyon, at si Mrs. ang final decision. Wow. Tama yan, Jay. Hindi, ang alam ko yung ayaw ni Mrs. ginagawa ni Mr. How can that be? Siguro sa experience. Lahat ng ayaw ni Mrs. siyang gagawa. Like, ayaw niya maglaba, siya na maglalaba. Oy, parang narinig ko yan sa isang best friend ko. Pag ayaw ni Mrs. maglalaba si Mr. Ay, diba? Ayun. Bongga yun. Jay, minsan, yung mga political dynasty, nagiging bossing na yung babae. Ganon? Oo, initsepera na yung original na politiko. Siya na yung namamayagpag. Yan po ang nangyayari sa political dynasty. Mag-asawa, nagbabangayan. Mag-ama, nagbabangayan. Magkapatid, nagbabangayan na humahantong sa madugong bakbakan. Uy, wag naman sana umabot It has sa been ganun. in our history. In the annals of Philippine history, ganyan po nangyayari sa ating mga politiko. Well, mga kaibigan, I'd like to acknowledge Intergan at Jerry Ocampo ng Tanggulang Demokrasya Group. Happy listening po. Okay, at syempre alam nyo mga kaibigan, ito po ay sa loobin ng grupo ng MAD, Movement Anti-Dynasty. At syempre, alam nyo, lahat naman po tayo may sariling pag-iisip, may kanya-kanyang desisyon. Pero doon po kayo pumanig sa tingin nyo ay mas makakatulong sa bansa. Sabi nga ni Sir Del, malaki ang maitutulong ng MAD. Una-una, wala nang mag-aaway na mga ako ang bahala dyan. Okay, sa line 1. Yes, good morning. Yeah, good morning po. Yes, good morning po. Sino pong host ngayon sa BL? Kala ko ba nakikinig ka? Sige, tatanungin mo? Program, kasi aksidente ko lang narinig. Ay, ganon. Si Sir Del po. Si Sir Del po ang host ng BL natin. Sino po sila? Si Anton po. Hindi, kayo pong kausap ko. Ako po si Miss J. Anong tayo cellphone itong po? Mad is in the air po. Hindi sa nagsasalita. Okay mga kaibigan, sa mga nais pong magtanong tungkol sa Movement Against Dynasty, hindi po ito personalan, ito po ay isang grupo na nais pong magpahayag ng tamang advokasya para po sa bansa. Kaya, pasensya na po sa mga personal na tawag. At Sir Del, ipaliwanag mo pa rin, no? Ano yung mga, natin, yung mga dapat gawin ng ating mga kababayan? Sa kasalukuyan po, ang dapat na gawin ng ating kababayan ngayon ay makilahok, makialam sa advokasya ng MAD, yung Movement Against Political Dynasty.
At yung address po namin ay sa 101 Panay Avenue, Quezon City. At kailangan din pong madmanman. Ano ba ang nagawa ng politikong ito? Ano ba ang binigay niya sa tao at sa sambayanan? Ano ba ang nasira? Nasira ba ang kalikasan? Alam niyo po yung pagkasira ng kalikasan at pag-aabuso sa pagmimina ay ang pundasyon po ay political dynasty. Dahil po ang namamahala, gobernador, mayor, congressman, so hindi na po nasasawata yung pag-aabuso sa kalikasan. At alam niyo po ba na ang tropical forest sa Pilipinas ay less than 5% na lang po? Ibig sabihin po, in the next 5 years, mauubos po yan. At wala na tayong kalasag sa mga dumarating na bagyo. Okay mga kaibigan, kayo po ay nakikinig sa Mad is in the Air. Ang ating pong social media network, #MadRadioPH, #Mad is in the Air, email madradioph@gmail.com, FB account MadRadioPH, fan page Mad is in the Air, at ating Twitter MadRadioPH. Okay, Miss Ann, alam mo, nakakatuwa kasi una-una meron tayong mga pinaglalaban na makatotohanan na sana ay maintindihan ng ating mga kababayan. Dahil una-una, sabi nga po natin, isakatuparan natin ang utos ng ating saligang batas na magbigay ng patas na pagkakataon sa lahat upang maglingkod at ibawal ang political dynasties o ang patuloy na paghawak sa kapangyarihan ng iilan lamang. Sir Del, may dadagdag pa po ba kayo? Huwag kayong matakot sa Gusto kong susugan yung mga activities, yung Opo, sige po. involvement ng ating mga kababayan na through our multimedia and through the internet, may mga programa pong ginagawa ang MAD activities. At isa po ito yung summit sa Baguio. Mayroon pong Baguio Summit on January 17. At meron pong MAD Summit din dito sa Manila on January 26. And it is tentatively be held in UP Diliman. At sana po ang panawagan natin sa ating mga kababayan, huwag ho tayong masilaw sa pera. Kung ano man po yung ibinibigay na biyaya sa atin, kunin natin. Pero ibuto natin yung tamang mga leader na alam natin na makakapagbigay lunas sa mga nararanasan nating kahirapan dito sa Pilipinas. Isa po sa mga gusto pa nating iparating ay ilagay natin yung kamalayan sa isip at puso natin. It has been 100 years. And since 1987, ilang taon na po ang nakalipas. Ngayon lang po nagkaroon ng enabling law para matigil na po ang political dynasty sa Pilipinas. Okay, Miss Ann, may dadagdag po ba kayo? Okay. Yes. Ayan. Okay, at syempre mga kaibigan, no, ito pong papuri po natin sa ating mga kaagapay din. Sila Attorney Belhica, yung mga Belhica family. Sa lahat ng mga friendship natin na umaagapay po sa paglilingkod, dito pa rin po sa Mad is in the Air. Okay, Sir Del, alam mo, medyo malapit na rin tayong matapos, pero baka may gusto ko pang ipahabol dun sa mga paalala natin. Kailan ho ba yung activities na gagawin po ninyo? Meron po kaming activity sa Baguio po on January 17, January 17 sa Baguio City. 2014, yung Opo. MAD seminar in Baguio. Saan pong lugar banda yan? Somewhere in
Saan? Archdiocese of Baguio. Diocese of Baguio. Ayun. Ang layo, wala bang Manila lang? Kami po ay, Meron yan. ang MAD po ay non-political, Oo. non-religious, non-sectarian. Yun. Pero may mga supporter din po kami na taga sa simbahan. Pero totally po, ang politiko Oo. hindi ho, actually po marami kaming kaibigan ng mga politiko, pero sila rin po ay sumusuporta through Congress, pero yung mga involvement nila po sa activities ng MAD ay limitado lang. At sana po yung mga alay natin sa Kongreso, bigyan natin ng pansin yung pagsusog sa batas na hinain na dyan. At kami po rin po ay nananawagan sa minamahal nating presidente na sana po i-earmark o tatakan yung anti-dynasty bill as an urgent bill para mapabilis na po yung pagpasa ng batas na ito at just on time for 2016 para sana po sa 2016 Election. totally wala na pong existing political dynasty dito sa Pilipinas. Okay, at nagpapasalamat po tayo dahil the first week na nag-start tayo, that was January 3, Yep. 2014. At ngayon po ay January 13, 2014. At talagang ito po ay pagtutulungan ng grupo ho nila sa Movement Against Dynasty. At ito po ay apolitical o non-political group. Non-sectarian. Oo, non-sectarian. At ano pa? Wala na si Ann. Mukhang mukhang si Ann napuyat kagabi. Okay. At syempre mga kaibigan, ito po naman ay sana po subaybayan po ninyo tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At mapapakinggan po ninyo lahat po ng mga makikisig at magagandang kasapi po ng Movement Against Dynasty. Yan po ang MAD sa ngalan ni Mr. MAD, ang ating pong host sa programa. At kagapay po si Miss Ann de la Cruz. Siyempre po, nandyan din po si Miss J, ang inyong lingkod, sa likod ng tabing. At kaagapay natin si Mike at si Mr. Silueta. Gising ka pa ba dyan, Mr. Silueta? Ayan, at syempre tuloy-tuloy po ito. Ito po yung isang programa na naglalayon lang po na ayusin ang mukhang nakakalimutan ng ilan nating mga kababayan. Na sana po kung tayo po ay nais maglingkod. See to it, na tayo pong maglilingkod sa bayan, isa lang kada angkan. Okay, Sir Del. Tama po yun. Isa lang kada angkan. Yan lang po ang battle cry ng MAD. Isa lang kada angkan. Doon po sa naihain na pong bill sa Kongreso, ang description po ng isa lang kada angkan is second degree of affinity and consanguinity. Yung mga mag-aama po, yung magkapatid, mag-asawa, hindi po pwede yun. Pinagbabawal po ng batas yun. Kung ito ay masusugan bilang batas. Pwede na po yung mag-lulo, magpinsan, yan po. Hindi naman po... Bali, up to second degree lang muna. Oo. Ayan. Hindi naman po ganon kabigatan ang hinihingi natin na batas. Kundi tama lang po na sana naman po sa isang angkan, sa isang pamilya, isa lang. Okay, at syempre may dadagdag yung ating kaagapay, si Mr. Salueta. Yes, sir. Panawagan ko lang po sa darating na January 15, meron po tayong isang mahalagang pagpupulong regarding sa ating activities na gagawin sa January 20 at 26. 2 p.m. doon sa MAD office, lalo na yung grupo nila Karasti ng San Lakas at ang ibang mga partido militante at ibang mga grupo natin sa hanay ng mga elitista at mga manggagawa. Maraming salamat po. Ulitin mo lang, Sir J.R. Salueta, yung iyong panawagan. Dahil tayo po ngayon
ay live po sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas dahil napapakinggan din po tayo sa Ustream at sa ating internet, no, sa ating radio. Pag kayo po ay walang radio, halimbawa walang radio yung mga kababayan natin, pero meron kayong mga laptop, meron kayong internet, i-click lang po ninyo yung DWBL doon, right away mapapakinggan nyo na po ito. Ayan. Sige, sir. Muli po, nananawagan po kami sa darating na January 15, alas 2 ng hapon sa MAD office po. Meron po tayong mahalagang pagpupulong na gagawin regarding po sa ating mga activities na gagawin sa January 20 at 26. Mahalaga pong mga pag-uusapan natin sa pagpupulong na yun. Maraming salamat po. Okay, Sir Del, may dadagdag pa po ba kayo? Sa ngalan po ng ating pamunuhan, sa ngalan po ng ating chairman, at sa ngalan po ni Mr. Mad, ang iparating ko lang po, ang battle cry ng Mad, isa lang kada angkan. Ang ibig lang pong sabihin, mga kaibigan, isa lang kada angkan, no political dynasties. Okay. At syempre mga kaibigan, tayo po may programa sa Kakampi Online, kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggawang Pilipino. Yes, ilang minuto bago ako mag-start? Okay. So, I'll be there 5 minutes. Thank you very much. At syempre mga kaibigan, mapapakinggan nyo po ako via Ustream sa www.ustream.tv/channel/Kakampi Online. Tabayanan niyo po, mga kaibigan. At meron pa ho tayong 5 minuto, Sir Del. Huwag kayo magmadali. Hindi pa tayo aalis. Meron pa tayong 5 minuto. Ayan. Ay, Sir Mike, mag-greet ka sa mga friendship mo. Ayaw mo na. Okay, Sir Del, bati mo naman yung mga kaibigan natin sa Ilocos Norte. Yung mga kaibigan mo. Binabati ko po yung mga kaalyado natin sa Ilocos Norte. At isa po sa kanila ay si Manong Carl Dawang. Yan ang mga dati pong kasama natin way back student leader days. Alam niyo po, there was a time na nag-comment siya sa Facebook. Sabi niya, alam mo, dapat umuwi ka muna dito. Marami rin tayong problema dito sa Ilocos. Sabi ko, I always cherish homecoming, Manong. Just give me ample time, babalik ako dyan. Ayun. Alam mo ang masakit na sinabi niya, Opo. Miss J? Ano yun? You know what, Delmar? You never came home. Ayun. O nga naman. Parang sinasabi niya, sana Umuwi ka ayusin naman. din natin yung mga problema Sa inyong dito lugar. sa Ayun. Ilocos Norte. Ayun. At syempre, J.R. Zulueta, yes? Binabati rin namin at pinasasalamatan namin ang mahalagang naging seminar nung nakaraang Sabado at Linggo na ginanap sa Sports Complex at nagpapasalamat kami sa hanay ng Scrap Pork Barrel Network, lalo na sa hanay nila Attorney R.G. Guevara. Sa naturang big event na ginawa namin sa Scrap Pork Barrel ay nagpapasalamat din kami kay Professor Lucci na magaling na isang facilitator ng aming seminar, Lucci Dixon. Salamat po. Siyempre, JR, hindi lang silang babati mo. Bati mo na rin yung girlfriend mo, yung mga friends mo. Yung mga kaibigan mo. Yan. Miss J, pasusog pa. Sige, sir. Gusto ko rin batiin mga alyado natin na nasa Facebook group, yung ACMA, yung Alliance of Cultural Minority for Advancement na pinamumunuan ni Ernesto Santa Cruz ng Davao City. A seasoned marine biologist, a veteran in the Tubata Harip Protection Program. Nandyan din po yung PPSC. Babatiin ko po si Dan Ferrer, isa po sa mga kaalyado ng MAD of Power of the People Solidarity Congress. Nandyan din po yung A-Green. At nandyan din po ang kaibigan nating Carlo Magno Batalla na humalili sa ating
mga pakikibaka at darating pang pakikibaka sa ating buhay. Okay, nako, maraming salamat po. Okay, Miss Ann, babay na tayo. Wala tayong oras. Bababay na. We are mad! Okay, sa ngalan po ni Mike, of course, ng ating si Dondon at si Chris, ng ating technical partner. Sa ngalan po ni Adrian Balbuena, of course, nandiyan din si JR Sulueta. At si Ma'am Madonna Taklibon. Of course, sa ngalan po ni Mr. Mad, narito din po si Engineer Taklibon. Okay mga kaibigan, ako, ito po ang programa na Mad is in the Air, hosted by Mr. Mad and Friends. Muli po, ito po si Miss J. Maraming salamat po.